Guys, di tayo ngayon sa sa loob ng ceiling. Isa kong project sa nagkarlamba rin. Kasi ang gagawin natin, meron kami dito yan, project na to. Bali to, niremodel na bahay. Ginawa dito. Unang-una, tinaas tong bubong. Ayan, pinalitan. Tapos yung mga rafter, binago yung rafter ng bubong. Yan, yung mga yan. Mapamakuan, binago. Filter ng mga kahoy. Ayan. Gagawin natin dito. Pakita sa inyo wiring. Yan yung mga niya. Wiring niya. Nung tanggalin yung bubong, nag-uulan kasi dito sa amin. Nangyari, pinasok ng tubig itong mga to. Ayan. Yung mga iba kasi dyan papunta sa outlet. Ayan. Tapos sa switch. Yan. Kaya yung mga switch saka mga receptacle sa baba, pinasok ng tubig. Yun. Titingnan natin kung ano yung pwede pa. Tapos gagawin natin. Yun niya. Tumas na yung kanyang bubong. Yung ibang linya na batak. Tapos nagkaputol-putol yung mga PVC. Yun yung gagawin natin. Yung ibang linya i-rewire na natin. Pero yung okay pa naman kasi hindi pa naman katagalan itong bahay na to. Nangyari lang, nagpalit lang ng bubong. Yung ibang wire pwede pa, may mga pwede pa dyan na wire. Yan, gaya nito. Yan. Tapos yung iba, ganito yung ginamit ito. Parang flat cord yata ito. Yan, papalitan natin to. Yan, tapos yung mga mga putol na PVC. Naayos natin yan. Tapos yung mga kailangan ibalot sa PVC. Yung gaya nun. Yung kung makikita nyo, mga wire na yun. Kumbaga, wala siyang balot na PVC which is hindi dapat na kaganyan. Gagawin natin, natin to. I-ayos natin yung linya dito sa loob ng ceiling. Ito yung day 1 natin kasi hindi ako sigurado kung matatapos natin to ngayong araw. Kasi solo lang ako. Yan. Wala si parang Inyan. Kaya gagawin ko. Kung ano rin magagawa ko ngayon, pakita ko sa inyo paano natin siya gagawin. Unang-una nga pala, gawin natin. Lalo to, hindi tayo yung naglinya ng una. Kasi nabili lang ito mayari. Tapos niremodel na yung mga bubong. Na kumbaga nabili ng yari na gagawin natin. Natin yung mga ilaw, mga switch outlet. Tatandaan natin kung saan yung location niya. Tapos lalagay muna tayong mga junction box. Yan. After ng junction box, tsaka natin i-layout si PVC para alam natin kung ilan yung dadaan na wire at kung saan papunta yung sa switch, sa ilaw, then sa outlet. Yan. Yan, dito muna tayo sa unang junction box. Isa-isayin natin yan kasi hindi natin isa-isa, hindi natin nga tayo gumawa ito, hindi natin alam yung location kung saan bago papunta yung wire na yun. PVC nyo sa switch pag sa outlet or sa ilaw. Yan, nahin mo natin to location na to. Tanggalin natin yan, maglalagay tayong bagong junction box dito. Pero yung ibang junction box, pwede pa yan. Gagamitin natin. Tapos yung mga PVC, pwede pa yan. Para lang makasave doon sa may-ari. Yung wire lang naman yung ating anuhin. Yun dapat papalitan na. Yan, para makasave naman ng or makamena sa gamit yung may-ari. Yan. Ito, tanggalin na natin muna. Papunta doon sa outlet. Tapos ito ay diretso yata doon sa ilaw. Yun. Yung ilaw dito sa labas. Yun, kumapos na nga kasi makikita niya. Kumapos na nga siya kasi nga tinaas na yung bubong. Tapos yung ceiling niya. Baga mas mabaan na. Iayos na rin nila. Yan, gawin mo natin. Ito. Yan, ito din. Alam ko saan papunta. Kaya lalagyan din natin siya ng PVC. Itong wire na to. Tingnan natin kung saan siya papunta mamaya. Tapos ito, sa switch ito eh. Ayan. Diretso siya sa switch. Tapos yung iba, yun na yun. Nagsusupply papunta dun. Ayan. Kaya di tayo magbabox. Tapos yung ibang PVC natin ko-connect. Tatanggalin natin yung ibang linya papunta dito. Kasi magulo siya. Ayan. Ito guys, ayan. Ito, kinat ko na to. Ito galing to dito sa switch. Yan. Diyan yung galing. Kinat ko na to. Tapos, dito siya nakakonect. Yan. Dito siya nakakonect. Ibig sabihin ito ay papunta dun sa ilaw sa labas. Yan. Kaya, siya yung diretso. Yan yung return na galing sa bukilyang sa labas or ilaw sa labas papunta sa switch. Yan. Lalagyan natin siya ng marking para alam natin. Kasi yung wire naman niya, ayan. Makikita nyo okay pa siya
Doon yung malalaman yun guys, mamaya pakita ko. Doon sa ano, yung copper niya sa loob kung hindi na maganda yung wire natin. Pero ito kasi okay pa. Wala pang 2 taon yata nung nabili tapos naka-stock na. Yun, nagpalit lang sila ng bubong. Parang ginawa nila long span. And tapos sud natin ito. Yan, itong isang wire na to. Ito galing. Yan. Nakita nyo ito. Itong wire na yan. Siya. Diretso di siya sa switch. Pero, diretso siya galing di sa supply. Ibig sabihin, yan yung line 1 or yung live na magsusupply di sa switch. Kaya lalagyan din natin siya tanda. Before, yun gagawin natin pagka ikakat natin siya. At gagamitin pa natin yung mga wire niya or yung linya niya. Lalagyan nyo yung tanda para pagbabalik nyo, hindi kayo mali dito. Kasi dito mangyari, yun lang mga ganito, nasa flexible loss. Yung flexible loss wala namang problema. Gagamitin natin yan kasi sa loob naman siya sealing. Tapos, para nga makasave yung may-ari, gagawin natin. Yung mga pwede pang wire, gagamitin natin. Yan. Yan, ito yung live. Yan, tapos, ito, sa switch muna tayo para pagkakat natin, alam natin. Then, ito ay, yun. Ito, ayun. Ito siya. Ayan guys, papunta siya doon sa ilaw, doon sa living room. Ayan, gagawin natin, kakat natin. Ito. Sila isa yan. Itong yellow na to. Ayan, hindi ka tatanda kasi yellow siya. Alam natin yung papunta sa living room. Itong isang to ay, yun. Pin light din guys. Ayan, dito siya sa flexible. Pin light. Ayan. Tapos isa pa. May isa pa eh. Ayan, itong isang to ilaw din. Yun. Other ilaw din guys. Yun. Yun yung nasa dulo yun. Ayan. Pin light sigurado. Kasi may pin light din na yan. Kakat na rin natin. Ayan. Dito naman, napakahalagang tandaan lang natin itong line 1 or itong live niya na magsusupply dun sa ating switch kasi yun ang kailangan makuha natin yung live na yan kasi yan nga yung line tas yung mga return alam natin kung saan bawa mabilis na siyang ikabit sa mga switch yung return niya bawa galing sa garahe galing sa living room galing sa pin light na yun lang tanda lang natin itong line 1 yan kasi yung magsusupply sa lahat ng return. Ayan, nakat na natin. Then, lagay tayo ng junction box dito para i-ayos natin itong mga PVC. Ito yung junction box na ilalagay natin sa side na to. Yun guys, kung makikita nyo, yung junction box, ibang PVC, nalipat na natin. Itong galing sa switch. Ayan. Tapos ito doon sa ilaw sa labas. Nakita nyo, binend ko na lang siya. Ayan, i-binend ko na lang para may habol natin dito. Binutasan ko nga pala yung ating junction box kasi dalawa na yung papasok natin. Ito naman isang galing dun papunta doon sa isang ilaw yan. Bebend ko na lang din siya dito. Ngayon may isang nga pala tayong subscriber nagtatanong pagbebend ng PVC. Ngayon pagbebend ng PVC yun yan banggit ko na ako nag-live depende yun sa sa klase ng PVC kung black or orange. Ngayon ito black ito guys. Pagbebend nito kailangan pagpapainitin nyo mabilis lang compare dun sa orange na medyo kailangan lutong-luto yung PVC or mapalambot natin ito kasi kaya mabilis lang natin niya sa apoy itong black mabilis siyang lumambot compare dun sa orange ito kasi pagka natagalan pwedeng mabend or ma-deform yung PVC or tuluyang maputol. Yan, konting padaan lang okay na yan. Bebend natin para may isang ikabit natin dito. Ayan. Kung makikita nyo guys, ayan. Na-bend ko siya, naihabol ko siya papunta dito. Ayan, makikita nyo ganyan. Nga pala, yung PVC adapter na black, wala na akong mabili kasi iba yung size ng black doon sa orange. Yung orange medyo maliit yung kanyang diameter. Although pare silang 1/2, hindi papasok dito yung orange na PVC adapter. Kaya wala akong mabili yan.
Pero sisecure ko na lang siya para wag lang matanggal. Ganito. Ayan. Ayan. Kita nyo. Hindi naman siya natatanggal. Tapos, yun. Babago na rin natin. Sisecure din natin ang clamp. Ayan. Ayan. Tanggalin na natin to. Pwede natin yung gamitin doon sa iba. Tapos, makita nyo yung wiring niya. Babaguhin natin lahat yan. Kumbaga, iimis natin. Iaan natin yung pagkakalin niya. Gagandahan natin. Para pag nag-repair tayo or mag-additional tayo na mabilis. Ayan. Yan, ipasok natin lahat ng PVC dito. Meron pa tayong isa yung dito. Siya yung papunta dun. Ang gagawin natin, before natin siya pasukan ng ang PVC, tatanggalin natin to. Tapos, kabit naman tayo ng isang junction box. Bakit? Kasi, para masukat natin ng ayos kung hanggang saan yung PVC. Kasi pag nagkabit na tayo nito, nabit natin yan. So yun, nagpuputol tayo. Tapos, sukat na rin natin yung wire. Maraming magiging sayang. Kaya gagawin natin, mula dito, saan ba tayo maglagay yung junction box? Siyempre dito, sa susunod. Ayan. Ito guys. Ayan, kasi kaya dito, may linya doon, papunta sa kwarto. Ayun, makikita nyo, may junction box doon. Tapos, diretso doon. Yung junction box na yun, diretso doon sa CR. Gawin natin. Tapos, may junction box dito. Diretso doon sa, natin, ilaw natin. Ayan, tapos, ito, diretso papunta na rin sa supply nila doon. Ayan. Gagawin natin tuwid yung linya dito sa loob ng isa. Ayan. After natin itong ipako, susukatin natin yung magiging PVC mula doon sa all nating junction box papunta dito. Ayan. Yun guys, ayun. Kabit natin yung PVC natin. Ayan. Tapos secure na lang natin ng PVC clamp. Ayan. Ngayon ang gagawin ko ngayon, maglalagay na muna ako ng mga box kasi naglalagay na muna ako ng mga box yan dito. Tapos kasi dito may switch dito yun, may switch na bumaba, isang box doon para doon sa ilaw, tapos diretso doon sa linya sa banyo. Yun ang ginagawa ko muna, naglalagay na muna ako ng junction box para alam ko kung saan ko patatakbuhin yung yung mga PVC kasi mahirap naman na box tayo tapos din yun ng PVC, tapos another bud sa magiging dulong PVC box na naman. Mas maganda layout mo na muna yung mga junction box para alam nyo kung saan padadaanin yung PVC pipe, mas mabilis, mas maimis, at isa pa medyo makakatipid kayo sa trabaho, hindi ganun katagal kasi nakalatag na yung box, kita nyo na kung saan or mabivisualize nyo na kung saan nyo ililinya yung ating mga PVC. Yan. Yan muna yung ginagawa ko. Hirap yung box, linya, splice, tapos diretso ulit. So maganda. Layout na muna natin para alam din natin kung ilan wire yung dadaan sa isang PVC. Bawa, 4 para doon kasi dalawang return, dalawang line 1 at line 2. Yan. Rather, isang line 1 at isang line 2. Kaya 4 na wire yung dadaan doon. Yun. Yun, mas maganda ganun muna guys. Yan. Yan. Kabit na tayo ng mga box dito. Isa dito. Tapos yun, iayos natin yun kasi tanggal na yun. Ayan. Kasi nagpalit din sila ng mga kahoy Tapos, isa dun. Yun muna guys. Ayan. Ayan guys, ito na yung box natin. Box dun, box dito. Ayan, ito yung box ulit dito. Tapos isa pa nga pala dun guys sa dulo. Kasi, yun, may outlet dun. Tapos, outlet dito. Tsaka yun, isang outlet dun. Siya nga pala guys. Ito nga pala magkasama na ang outlet tsaka ilaw sa isang circuit breaker guys. Ayan. Kasi ito hati sa tatlo itong to bahay na to, bukod doon, bukod dito, tsaka bukod isa pa doon kasi ito nga pala hindi naman siya totally apartment, kanya-kanya lang titira. Baga yung doon, si mga kapatid dito, tapos yung si may-ari mismo doon. Yan, hati ito sa tatlo. Kumbaga, tigi-tigi isang circuit breaker bawat isa. Kaya, kung ano lang yung dati na yung existing, iayos lang natin. Tapos yung pa rin yun, kanya-kanyang circuit breaker. May sariling circuit breaker doon, may sariling circuit breaker ito, and then may sariling circuit breaker yun. Kumbaga, magkasama na yung ilaw ng bawat unit, tsaka yung outlet. Ang outlet lang naman ito, isa, dalawa, then tatlo, tapos isa dun sa 4.
Yan, tapos ang ilaw naman ito, isa dito, isa doon sa terrace nga, isa dito, tapos doon sa banyo. Yan, bali apat lang din. Apat na outlet, apat na ilaw. Ayan. Yan, kaya na yun ng isang circuit breaker. Tsaka kung mapapansin nyo guys, ayan. Yung mga outlet niya dito sa tumaas na lang. Ayan. Lahat yan galing doon sa outlet. Tapos yun. Tapos yun nga, yun. Bali apat yan. Lahat yan tumaas yung outlet niya. Kaya i-focus muna tayo dito. Ito guys, dito tayo sa ilalim niyan, doon sa baba. Ito yung mga sinasabi sa inyo. Ayan. Makita niyo yung ilaw. Ayun. May mga tubig yung loob. Tapos ayan. Makikita niyo naman doon sa gilid ng pader, yung tulo. Ayan. Maraming tulo kasi nga piyasak ng tubig. Tapos, ayan ito. Yung sa ceiling fan, kung makikita niyo. May mga tubig yung loob. Ayan, lahat yan bubuksan natin. Pati switch din natin. Baka may mga tubig pa sa loob ng switch. Kaya check din natin yan. After natin i-wiring doon sa taas. Para makita natin kung magiging problema pa nito. Kaya dapat pang ayusin yan. Dahil pantulo guys. Ayan. Ayusin din natin yan. Ito naman yung kabilang unit. Ayan. Ito yung outlet nito. Ito yung ilaw. Ang switch ng ilaw dito. Ito yung ilaw. Ayan. Ayan, may ito yung pinasok dito yung tubig. Yun. Ayan, dito lang yung laki ng bawat isang unit. Ayan. Yung isa, doon sa isa ganito. Ganito lang yung hindi kalaki. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan. Na-layout natin yung ating PVC. Ito yan sa outlet dito.
dito nag-box tayo dito kasi meron tayong isang ilaw dito. Sa yung mga PVC. Iba kasi may wire na kasi kaya nagka-wire na yan. Yan yung mga existing na outlet natin. Pinasok ko na lang sa box. Tapos ito, yan. Ilatag natin PVC. Yan. Yung mga nasa ilalim yun, yung mga tanggal natin yung mga existing na hindi na dapat yun ha? Or mga sobra no. Yan, tapos yan. Ayan, yung mga PVC natin. Diretso doon sa outlet na yan. Yan, kung makikita nyo, ganyan lang kasimple yung magiging linya ng ating mga wiring tsaka yung PVC natin. Yan. Wala kasimple. Ang dami nagriritaso pa. Yung kasing una, ang dami pasikot-sikot, ang daming mga existing sobrang wire. Yan, halos ganyan lang kasimple guys. Yung ilaw dito, yun lang gagawin nyo. Kaya, yung nasabi ko sa inyo, unahin nyo muna ikabit yung mga box para ganun lang, ma-image yung linya nyo. Tapos pag ako naglinya pati, hindi ko sinasahid dito sa sa kustilyahis or sa kisame. Yan, kailangan nakahang. Kasi para pag halimbawa, hindi siya nangangat-ngat ng daga, hindi siya prone mangat-ngat ng mga daga kung nakahang na ganyan. Yan. Or kung itaas nyo, huwag nyo isasahid talaga dito sa kisame. Yan guys. Yan, yun lang, simpleng-simple lang. Hindi, ang dami natin naging sobrang PVC tsaka wire. So, yung masusunod na unit. Yan. Tapos ito, nalagyan natin ng wire. Bali yung papasok na wire dito, mula dito. Pupunta dun sa isang box, tatlo. Kaya sabing tatlo kasi yung line 1, line 2, tsaka yung return. Yung line 1 and line 2 para dito sa ating outlet. Tapos yung return, diretso dito sa magiging ilaw niya. Yan, may ilaw yan dyan. Ito yun, kaso i-issue na dito kasi nasa gigitna natin. Makita nyo doon sa baba, pinakita sa inyo wala sa sentro yung ilaw. Yan, lagi natin sa sentro. Dito yung return, kaya may tatlo tayo isang line 1, line 2, tsaka yung return ng ilaw na ito. Yan. Ayan guys, kung makikita nyo pati yung ating linya na galing sa outlet. Hindi ko na pinutol. Ginawa ko, yung line 2 natin, nag-pigtail na lang ako dito, or splice. Siya ang bababa, papunta din sa ating ilaw. Tapos, magdadagdag na lang ako ng isang wire. Ayan. Ito yung magiging return natin. Ngayon, kukunin na lang natin dulo. Lagyan ko na lang ng marking. Yan yung line 1 natin. Tapos, yung dilaw, yun yung ating magiging return. Yung isa, yan. Yung isang walang marking na block na ito. Siya yung diretso din sa ating yung ating magiging line 2. Ayan guys. Yun, andun na yung dulo niya. Nasa kabila na guys. Yan. Ngayon, ang gagawin ko dito, hindi ko na pinutol siya para wala ng splice pa. Pero, maglalagay ako ng allowance yan para halimbawa meron mag-tap or mag-splice dito. May allowance siya, yung ating wire. Or kung halimbawa magka-problema, mag-trouble. May allowance, huwag niyong gagawing sagad na sagad siya para hindi kayo mahirapan pag mag-repair or meron kayong i-add na load. Ngayon, makikita nyo guys, ito lagyan ko na lang ng tape to. Pero ayan, yun lang naka-splice natin. Yung papunta sa ilaw, yung line 2 natin, ayan, pababa. Yung dilaw natin, yung return, diretso na rin siya dun. Yun, baga wala tayong ka-splice. Lagyan ko na lang ng tape guys, tas okay na to. So, kukonect na dun sa ilaw, sa baba, dun sa receptacle. Ayan, lipat naman tayo sa kabila guys. Ayan, dito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pagka nakalinya na yung ating PVC, mabilis ng mag-wiring. Ito, hanggang ito. Alam natin kung yung dadaan. Dalawa lang dito kasi yung magsusupply lang doon yung line 1 tsaka line 2. Tapos dito, tatlo din kasi ito yung return niya eh. Itong return na ito, pupunta nga sa ginawa nating ilaw kanina doon. Yan, tapos ito, yan, tatlo lang dito. Line 1, line 2. Return. Diretso na doon sa ating switch kanina. Ayan, bali ganun lang kasimple guys. Tapos ito, may box tayo dyan. Isang sa switch doon. Doon na tayo magtatatlong wire. Yung line 1, line 2, tsaka return. Yun, halos ganun lang guys. Kaya, advice ko sa inyo, kabit nyo naman lahat ng box, layout nyo sa PVC. Napakabilis na magkabit ng wire. Or, maano nyo agad yung wire na kung ano yung papasok, kung ilan, gano'ng kahaba, less ritaso. Ito nyo guys yun. Nung iayos natin yung linya. Ayan.
ang daming ritaso. Daming ritasong wire, daming ritasong PVC. Sayang, yun. Kumbaga, daming sayang na gamit. Yan. Yun. Next video, yun naman ano nga pala guys. Yun naman ang lilinisin natin, iayos natin ng wiring. Makita nyo, yun. Nakasabit lahat doon. Yan. Kasi, mag-12 na. Yan. Mag-11 na. 10:52. Medyo mainit na. Dito, sobrang bubong. Ayan. Iba na yung singaw dito sa loob ng case. Kaya, balik na lang ako. Yun na lang muna guys. Ayan. Maraming salamat sa supporta nyo sa video natin. At doon sa mga wala sa akong sumusport sa video natin. Maraming salamat po. At doon sa mga ngayon pala nakapalad ng video natin. Subscribe nyo na po yung channel natin. Like, click, and like, share nyo na rin po guys. Ayan. Maraming salamat po. And God bless.